God, for the power. Thank you, God, for the singing and the music. Thank you, Lord, for your people. Thank you, God, that we're about to hear your words. Bless your people and bless the hearers and bless your servant and anoint us indeed, Panginoon. In Jesus' powerful name we pray. Clap your hands to the Lord one more time. Turn to your neighbor, lumingon ka sa kaliwa kanan at sabihin mo, Jesus is here. Bible's up. If you have your Bible, mga kapatid, ating pong buksan ang ating pong aklat ng buhay. At ako po'y magbabasa sa aklat ng Santiago or James chapter 1, verse 2 to 13. Santiago or James chapter 1, verse 2 to 13. At ako po'y magbabasa sa MBB or Magandang Balita Biblia. At nais ko pong pasalamatan ang ating Panginoon, mga kapatid, that truly we are living in the last days. That the Bible says, the more they afflicted before, during the early church, the more they multiplied. Now, during our unlocking the Bible, nalaman namin at kami po napag-aralan, mga kapatid, lesson 7 is the baptism of the water in the name of Jesus Christ. Is napakahalaga, mga kapatid. And after that, lesson 8 is receiving the Holy Spirit. And we found out, mga kapatid, the early church, that they did not stop there. After the receiving the baptism of water in Jesus' name, receiving the Holy Ghost, they apply it, mga kapatid, nilagay nila sa action at kanila pong sinamuha ito. At ano sabi ng Bible, and the Lord blessed them and added to them daily. Meaning to say, araw-araw meron pong nababautismuhan, meron pong naliligtas. Not just baptized in water, but also living with God in the holy life, mga kapatid. Now, the challenge for us in these last days, mga kapatid, is to endure. Everybody say endure. That lahat po ng disciples, that 11 or more disciples, they did not die, mga kapatid, in peace. Katulad po ng pinapangarap natin. Yes, in the sight of many person, they died in suffering or martyr. But in the sight or the spiritual eyes or the sight of God, they died peace. They did not die just ordinary death, mga kapatid. Iba sa kanila ay matinding kamatayan at paruso ang dinanas. But the more they afflicted, watch this, the Bible says, they multiply. The more na meron pong kamatayan at challenges sa kanila, nag-multiply. Here's the word, mga kapatid, that minsan mapapaisip ka, mga kapatid, na kung saan sa panahon na ikaw ay nahihirapan, mas lalo kang mas magiging porsigido na magbantay, mga kapatid. Mag-guard. Pag alam mong gera, may gera ang bansa, mag-alert yung buong nation. Pero pag walang gera, paisisi lang yan. Nakakalusot ang bombing, nakakalusot ang mga ganitong sakuna, it's because wala pong declaration ng war. But in reality, church, as a church of the living God, because the church is not a building, that Jesus said to Peter, upon this rock, I will build my church. And even the gates of it, meaning in reality, in the spiritual realm, there is a battle or war are going on, mga kapatid. And God is ready and willing to fight with us. But in fact, God already promised us, if God is with us, then who can be against us? Now, before I read this text, mga kapatid, James, I'm going to explain just a little bit, mga kapatid, about dito sa sinabi ko po kanina. The more they afflicted, the more they multiply. Because the more we have a challenge, the more tayong nagpapalakas. The more na alam natin mayroong mga pangyayari, the more may problema, the more tayo naghahanda. Church, in the last days, ang sabi ng Bible, we must be prepared all the time. Meaning to say, dapat na po tayo manumbalik kung hindi po tayo seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, oras na para ituwid natin ito. Ang ating pong katapatan, ipagpatuloy natin, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, huwag kang mahimagod gumawa ng kabutihan. Ang sabi ng Bible, dahil darating ang araw, aani ka, mga kapatid. In other words, endure. Right. Now, let us read, mga kapatid,
James chapter 1 or Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 13. Tayo muna yung magbasa sa verse 2, mga kapatid. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan, lahat magsabing pagsubok. Ulitin ko, nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng... Paano yung pastor dyan nangyari? Paano nagiging matibay, nagiging mas matibay ang pananampalataya? Now, let's read verse 1. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Lahat magsabing sagana. Tignan niyo mga kapatid, nagbibigay ang Diyos ng sagana. Ang sabi dito mga kapatid, nagbibigay ang Diyos ng sagana. At hindi, ano sabi dito, nanunumbat. Ito ang maganda mga kapatid, no? Ibig sabihin, napaka-giver ng Panginoon, hindi lang basag nagbibigay, kundi sagana ang kanyang pagbibigay. At ito pa maganda, hindi siya nanunumbat. Subalit, ang humingi ay dapat, ano sabi? Anong requirements? Magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Baka isa sa mga dahilan, una, kaya hindi ka pinagbigyan dahil hindi ka naman nangingi. Pangalawa, baka pabago-bago ang iyong pag-iisip. Gusto ko nito mamaya, iba na, ay hindi pala, ito pala Lord. Just kidding. Now, 9, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y tinataas ng Diyos. Verse 10, at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y binababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Saan namamatay pala ang mga mayaman? Mag-ingat kayo. Baka sa sobrang abala ninyo, wala na kayong oras sa Panginoon. Kayo ay mamamatay, mga kapatid. Wala kang makitang mayaman na hindi busy, mga kapatid. Lahat busy talaga. In fact, wala kang karamihan ng mayaman, walang oras sa anak nila. Kaya nga sabi ng Bible, mahirap ang mayaman na makapasok sa langit. Right. Pero hindi sinabi doon na masama ang maging mayaman. Kaya unahin mong magpayaman sa spiritual na maturity na katulad ng ating sinasabi ng Biblia. Dahil upang kapag ikaw ay tinataas at pinayaman ng Diyos, ang sabi ng Bible, pag una marunong ka munang magpakumbaba, itataas ka ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagmamayabang, nagmamataas, ibababa ka ng Panginoon. Huwag mong pagkatiwalaan ang anumang meron kang ari-arian ngayon dahil pagaya din yan ng bulaklak, kumukupas. Lahat po ng bagay dito sa mundo ay nagugunaw. Sabi ng Bible, huwag kang mag-imbak ng kayamanan mo sa lupa. Mag-imbak ka ng kayamanan mo kay Kristo. Well, ano sabi ng Lord, maganda ito mga kapatid. Gusto nyo itong basa pagpapala na. Pinagpala ang tao. Uy! Lahat ng gusto ng blessing, magstaas ang kamay. Sino gusto mga kapatid? Taas ang kamay. Pero meron comments, pinagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Yun naman pala. Tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok,
tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Wow! Tingnan niyo mga kapatid. Kapag ikaw ay nalampasan mo ang pagsubok, ang sabi ng Bible, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Hindi lang pagpapala ng material, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Now, sa tulong ng ating Panginoon, basahin ko muna sa English mga kapatid sa mga generation natin ngayon na hindi naiintindihan yung Tagalog. Alam ko na lang talaga, pero ang Korean naiintindihan. Ang sabi ng Bible mga kapatid, my brethren, count it all joy. Everybody say all joy. When you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produce what? The test of your faith produce patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Now, let's skip to verse 12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt by anyone. Now, with the help of the Holy Ghost, I want to preach on the simple subject, loving God under trials. Loving God under trials, mga. Now, meron akong ginawang mas maikli dyan mga kapatid, baka ayaw nyo ng mas mahaba. Learning to endure. Everybody say, learning to endure. God bless you, you may be seated mga kapatid. Lahat po tayo mga kapatid ay nagnanais na magiging matibay, magkaroon ng sagana sa buhay, at higit sa lahat magiging kontento. Lahat po tayo mga kapatid ay nagnanais na maging successful ang ating buhay. At higit sa lahat, malampasan natin ang mga trials at tribulation natin mga kapatid. Amen. Pero, ang reality, karamihan sa atin, ayaw po natin ng trials and tribulations. Everybody's praise the Lord. Gusto lang po natin na tayo lumakas, pumayat, pero panay ang kain. Mga kapatid. Gusto lang po natin na tumibay ang ating tuhod, pero panay tulog, mga kapatid. Gusto lang natin, mga kapatid ko, na magpapala, pero tamad tayo, mga kapatid. Gusto natin, mga kapatid ko, na mamuhay tayo na maging successful, pero wala kang ginagawa na para yung buhay mo maging successful, mga kapatid. Gusto mo na ikaw maligtas, pero hindi mo ginagawa ng paraan ni pag-pray o kaya pagbasa ng Biblia, wala kang kalam-alam at hindi mo ginagawa, mga kapatid. In other words, hanggang salita at nais lang tayo, mga kapatid, at plano, pero karamihan sa atin, ayaw natin ang mga pagsubok at mga dumarating sa atin ng buhay na problema. Meron talaga pong kasakitan at merong karamdaman at merong pigati sa buhay. Dahil wala ninumang makakatakas, mga kapatid, at garantiya na ikaw ay Kristiyano ay makakatakas ka na nito, mga kapatid. Kahit sino pa tayo na naisita, my brothers and sisters, hari ka man o pinakamataas ka man o pinakamayaman ka man, hindi ka pa rin makakatakas sa pagsubok, mga kapatid. Hindi ka pa rin makakatakas sa sinatawag nating karamdaman. Dahil karamihan sa atin at lahat po tayo ay daranas po dyan, mga kapatid. Amen. Now, meron po tayo, mga kapatid ko, amen, sinasabi that I want, Lord, to become successful, to be strong in you, and to overcome. But the question is, karamihan sa atin, takot at talawan, mga kapatid, pag meron ng pagsubok. In fact, kapag meron lang conflict, mga kapatid, o kaya meron lang pagkatampuhan, o kaya meron lang problema, ang una-una nating option ay takasan ito. Come on! Ayaw natin yung point sa life na nahihirapan tayo, mga kapatid. Ayaw natin na yung buhay mo masikip, mainit, at puno ng pot, mga kapatid. Hallelujah! At higit sa lahat, ayaw po natin na karamihan na tayo po ay tinitest yung ating patience. Everybody say patience. Now, we know that in James chapter 1 verse 2,
we might be surprised to find that there is, my ladies and gentlemen, the Bible says, there is joy, everybody say joy, in our trials. Correct. Amen. Now, maybe iba yung joy na inakala mo, mga kapatid ko, na sinasabi mo na meron kang joy sa life, na sa family mo, mga kapatid. But guess what? Your joy, mga kapatid, na nanggagaling at nagmumula sa iyong dinaranasan at pinagdadaanan ay iba po yung joy na yun. That joy will complete, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And it will testify the goodness of our Lord Jesus Christ. The Bible says, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Bakit sinabi ng Bible, count it all joy? Because overcoming Christians are joyful. Right. Let me say that again. Overcoming Christians are joyful. Mahina yata yung ating microphone, mga kapatid. I don't know. Wala naman ako sa katuliko, sa labas, sa kami. Diyos po, Santo, Mario, Marimaro, anong klase, merong problema tayo, but count it all joy, mga kapatid. Amen. That the Bible says, greater is He that is in me than He that is in the world. Because God is greater. God is more greater than any problem, than any sufferings, than any trials na ating kinakaharap. Kaya tama lang ang sabi ng Biblia, count it all joy. Why? Because overcoming Christians are joyful. Amen. Wala na makikita ng mga Christian na overcomer na kasimangot, mga kapatid. In fact, kapag mayroong problema at may challenge, yung mga tao na gustong-gusto, mga kapatid ko, what we call this, mga kapatid, ng promote, gusto nila ng challenge. Di ba, kapag gusto mo ng promotion sa boss mo, pabida ka lagi, mga kapatid. Lahat na ng tasa lang, email, sige, email na sa akin lahat. Dahil gusto mo ng promotion, mga kapatid. Hindi ka mapopromote kapag wala kang ginagawa. Iulitin ko, mga kapatid, hindi ka mapopromote at hindi ka makakatanggap ng pagpapala kung wala kang ginagawa. Amen. Ganon din sa ating Panginoon, kung puro takas lang at takip butas ang ating ginagawa, wala talaga tayo matatanggap na pagpapala natin. Amen. At puro reason at puro na lang excuse na ating pong ibabato sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaysa sa ganyan, kaysa ganito, mga kapatid, hallelujah. I tell you, you will never grow and you will never become an overcomer, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. James 1:12 says, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Natandaan natin, nais ng ating Diyos na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng karanasan ng pagyaman sa buhay. Amen. Hindi kalooban ng Diyos na maghirap ka, mga kapatid. Amen. Kalooban ng Diyos na ikaw ay kanyang payabungin, pagyamanin, mga kapatid. And once na ating pong matutunan that the greatest gift from God is the ability, I read this from book, is the ability to what? To endure. Amen. Thank God that we have the gifts, we have the ability that God provide, mga kapatid. But you know what? The greatest gift na binigay sa atin nating dakilang Panginoon, and that is to endure. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Now, I know, Brother Edward, why in the last days, maraming mapapahamak. Maraming hindi maliligtas. Why? Sobrang nakila ng pasensya natin. Correct. Correct. Sobrang wala na tayo mga insan ng pasensya. Gusto na lang natin na mekos-mekos na lang. Amen? Ayaw natin, mga kapatid ko, na tinetest yung ating patience. Everybody say patience. That's why we thank God for His gifts and His grace. But the greatest gift from God is the ability to endure. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tandaan natin na ating Diyos, mga kapatid, ay isang teacher. Meaning to say that He will give test. Una muna, hindi pwede lesson agad bago ang test. Amen? Lagi pong test muna bago ang lesson, mga kapatid. At tandaan natin that in reality in life, we all go through tests and trials. According to James chapter 1, verse 2 to 5, in this passage, the Bible says diverse temptations. Hindi ibig sabihin na temptations na babae o anumang bagay na yan, yung nasa isip niyo, mga kapatid. Simply means, diverse temptations simply means different kinds of temptations or problems or trials. Most of us want, gusto natin, mga kapatid ko, lang ng
Tagatanggap lang tayo ng pagpapala. Tagatanggap lang tayo ng biyaya. Tagayoyo lang tayo, mga kapatid ng iba. Ayaw natin nga kapag tayo na ang gustong pagpalain. Why? Dahil alam mo sa sarili mo na hindi po basta-basta ang mga process na kapatid dahil ayaw mong magtiwala. Alam mo kung bakit karamihan sa atin ayaw tumanggap ng karamihan ng pagpapala, mga kapatid? Gusto na lang receive and receive dahil ayaw mo nang, gusto mo ng biyaya lang na galing sa iba. Ayaw mo ng pagpapala na galing mismo, mga kapatid, sa iyong Panginoon at pinaghirapan mo, mga kapatid, dahil alam mo mahirap ito. But guess what, mga kapatid? Amen. Karamihan sa atin, ayaw natin ng tribulation. Ayaw natin, mga kapatid ko, ng suffering. Ayaw natin, mga kapatid ko, ng mga bagay na nagpapahirap sa atin. But remember, the Bible says, tribulation that works patience. Ibig sabihin nun, endurance. Everybody say endurance. Without patience, everybody say patience. Or without endurance, we will not experience victory. Right. Amen. Let me say that again. Without endurance or without patience, you will, me and you, mga kapatid, will never experience victory. You will never receive strength and you will never have prosperity or contentment if you don't have patience or endurance. Now, the Greek word for patience, ibig sabihin to abide under. Remember na tayo po ang Panginoon, mga kapatid ko, ang kanya pong burden sa atin na tayo po'y minahal ng ating Diyos higit pa sa lahat, mga kapatid. And we must abide under these burdens in order for us to experience victory. Why? God requires faith. We need to work by faith. We need to pray by faith. We need to give by faith. We need to speak by faith. We need to go to church by faith. We need to acknowledge, amen, that God is everywhere. That we know that any season or without season, by faith, God is with us, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Not just by work by faith, we need also to praise by faith. We need to praise God by faith. Amen. We're not just called to sing a song without faith, but we need to sing a song, to play an instrument, to do our ministry. Amen. And to praise God by faith. And we need to wait by faith. Amen. That's why in Hebrews chapter 12, tayo po'y napapaligiran, sabi doon, mga kapatid ko, let us run the race with patience. Or another word, endurance, mga kapatid. Dahil karamihan sa atin, mga kapatid, magaling lang tayo sa umpisa. Pero hindi na ayaw natin, mga kapatid ko, amen, yung kasunod na proseso. Some of us, amen, mas madaling piliin yung option na mag-quit. Mas piliin na mag-option na mas pabayaan na lang. Mas piliin na wag na lang ayusin at gumawa na naman ng panibago, mga kapatid. Tandaan natin ang isang tao ng pagkahilig niyang gumawa ng bahay at hanggang pintuan lang at lipat na naman hanggang pintuan lang, walang matatapos na bahay, mga kapatid. Ganon din, mga kapatid ko, sa bawat isa sa atin, amen, hallelujah. Kung lagi po tayong sumusuko sa buhay, if we will not learn to endure, mga kapatid, we will not learn or accomplish whatever that God wants us, mga kapatid. Amen. Hindi po tayo magtatagumpay. Remember that we will not build character unless we learn to endure. James chapter 1 verse 2, the word temptation in this passage means trials. Everybody say trials. Temptations means testing. Hindi po temptation na inakala natin, mga kapatid. Remember this, ang Diyos ay nagbibigay ng test o pagsubok. Ang demonyo nagbibigay ng temptation. Magkaiba yun, mga kapatid. God tests us and the devil tempt us. Magkaiba yun. Now, God never tempts us to sin, mga kapatid. Hindi po ang Diyos nagsusubok na ikaw si Sir Uriel para itest ka niya para magkasala ka. Hindi. Nagbibigay ng test ang Panginoon ng pagsubok para tumibay ka, hindi para magkasala ka. Now, as we go along, mga kapatid, amen, James chapter 1:13, if you read that, the devil will tempt us to cause us to stumble, para tayo bumagsak, kapahamak, sumuko. But God will test us to cause us to stand. In other words, God tests us so that we can grow in Him. We can know Him. We can have a right relationship with Him. Meaning to say that the test that comes from the Lord is the test that we will grow in the Spirit
and we will grow in the fellowship. Kaya nga ang karamihan sa atin po mga Kristiyano, the reason why God called us, God saved us, God, amen, transform us, is for us also to grow. Everybody say grow. Hindi po tayo, hindi kalooban ng Diyos na hindi tayo lalago mga kapatid, at ayaw ng Diyos na tayo po'y mapapahamak. Kaya naisin ng ating Panginoon mga kapatid na itetest ka niya, bibigyan ka niya ng pagsubok. But it is okay to have problems, to have difficulties, or trials, or tribulations, as long as you are in the right will of God. Hanggat ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, ikaw pa rin ay safety, ikaw pa rin ay safe mga kapatid, kaysa sa mga bagay, ang mga problema na dumarating na wala ang Diyos, mas delikado yun mga kapatid. Now this passage of scripture does not say if we are tempted, but when we are tempted. Everybody say tempted. Romans 5:3, in order to learn endurance and patience, there must first be something we have to endure. Gusto mo ng patience? Gusto mo ng matutunan mag-endurance mga kapatid? Then huwag kang matakot manalangin, Lord, give me patience. You are praying, Lord, give me financial blessings. Then God provide you a job. Ano naman job, Panginoon? Financial blessings na. You see? You see the difference mga kapatid? Dahil kapag nag-provide ng pagpapala ang ating Panginoon, tuloy-tuloy yan. Hindi yan na umasa lang tayo mga kapatid ko sa wala. Now, huwag kang matakot, humingi sa ating Panginoon ng patience. And huwag ka rin matakot mga kapatid ko sa ating pong pagsubok sa buhay. Everybody say tribulation. Huwag natin masyadong bibibihin ang ating sarili sa mga Kristiyano sa panahon ngayon mga kapatid, amen, na ang buhay natin ay puro lang sunshine and roses na kapatid. Huwag ka na lang banggitin yung kanta na yun mga kapatid, na kapag ka-Kristiyano ka na daw, there are no heartache or tears. Wala na daw suffering. John 16:33. If you read that, when we go through tribulation, does not mean that something is wrong. It means that God's word is true. Amen. God never promised us that once you are with Him, once you are believing in Christ, ay wala ka ng problema. But God promised us that you will endure. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dahil maraming mayaman mga kapatid, at nasa halos sa kanila ng lahat, halos na sa kanila ng lahat mga sa tagumpay, at darating na nila ang pinakamatarik at pinakamataas, pero makikita mo sumusuko at makikita mo nagpapakamatay. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Now, kung ang pagsubok po ng ating pong buhay mga kapatid ay sinusubok tayo upang tayo magkasala, hindi yan sa ating Panginoon. Huwag mong sabihin, Panginoon, tinatis kasi ako ng Panginoon, Pastor, para ako ay magkasala. No. That is come from the devil, mga kapatid. Kailangan mong manalangin at mag-pray at magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. If the trial ay nagmumula yan sa ating Panginoon, then we should praise Him and pray because He does all things well. It is not the will of God for us na tayo magkasala, mga kapatid, and to be tempted by sin, according to Hebrews 4 verse 15. The test that we face, mga kapatid, ay yan po magbibigay sa atin, mga kapatid ko, ng patunay at makikilalanin natin ang Diyos that He is the God in the wilderness, and He is still the God in the likeness, and He is also the God in the darkness. That God is everywhere, meaning to say He is omnipotent, omniscient, and omnipresent, mga kapatid. That God is all-powerful, that God is all-knowledge, and God is everywhere. He can do it, mga kapatid. Again, if God is with us, the Bible says, reminds us that nothing shall separate us from His love. Na walang anumang tribulation o pagsubok, kahit anumang klaseng kaya sa darating sa buhay mo, anumang klaseng mahirap o pagpag, but nothing shall be able to separate us. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Remember this, the faith that cannot be tested cannot be trusted. I read this, mga kapatid. Ang pananampalataya na hindi, alam mo yung ayon na ayon ng pagsubok, mga kapatid. Ang pananampalataya na hindi nasusubok, hindi yan mapagkatiwalaan. Ulitin ko, mga kapatid. Kung ang pananampalataya mo ay hindi nasusubok, hindi yan mapagkatiwalaan. Right. This message will show us 5 truths that we can learn, mga kapatid, sa ating pong tribulation, tests and trials.
Number one, everybody say enjoyment. The Bible says, James 1:2, rejoice in the Lord. Sabi niya, count it all joy. Hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, ay, kumbaga, puro na lang joy, joy. No. But it is to rejoice in the Lord. Because, like what I said earlier, overcoming Christians are joyful Christians. The author Barbara Johnson stated that pain is inevitable, but misery is optional. Why we can have joy in the midst of our trials. We can have peace in the midst of our problems. We can have blessings in the midst of our family. Because the question is there anything too hard from the Lord? Ano mas pipiliin mo, mga kapatid? Yung mga sagana na buhay na wala ang Diyos o yung sagana ang buhay na may Diyos? Pipiliin mo ba yung problema na wala ang Diyos o may problema na merong Diyos? Mas pipiliin na natin na manatili sa Diyos, mga kapatid. Yes, remember, overcoming Christians are joyful Christians, mga kapatid. Now, I give an example. Paul and Silas. What happened to Paul and Silas? They sang praises to God while prisoners in the Philippian jail. If you read Hebrews 10, verse 34, mga kapatid, let's just go back to the story. Dahil si Paul and Silas, parehas silang nakatali, mga kapatid. Literally, mga kapatid. They have their feet and their hands naka-chain. At matindi dati, mga kapatid ko, talagang hindi lang dati yun, posas lang. Makakalakad ka pa. Before, kapag ka ikaw kinulong, wala kang choice. Nakatali pa yung chain mo sa pader at yung chain mo sa paa at sa kamay. May chain lahat yan. Meaning to say, you don't have the option to move. Nakatali ka, mga kapatid. Hindi ka pwedeng lumayo, hindi ka makalakad. Kung saan ka punesto, doon ka lang. Alam niyo kung gaano kahirap yung situation ni Paul and Silas, mga kapatid? Sila po ay nasa loob ng kulungan na matibay na mga bakal at bukod pa doon sila pa ay nakatali. Ganon kahirap ang kanyang kalagayan. But if you read the book of Acts, mga kapatid, when Paul and Silas begin to praise God and open their mouth, mga kapatid, ang sabi ng Bible, nagkaroon ng lindol. And the earth and the ground began to shake. At lahat ng tali nila ay nakawala. Lahat ng chain and natos, lahat ng baka nasira, at lahat ng kanila pong mga nakalagay na tanikala, mga kapatid, lahat yung nakalagan. Ibig sabihin, hindi dahil yun, mga kapatid ko, sa kanila lang pamamaraan, but it is because the power of God is moving to their lives, mga kapatid. Palakpakan natin. What do you mean? If you read Hebrews 10, verse 34, the first fruit, everybody say first fruit. The first fruit of tribulation is ought to be enjoyment, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 7, verse 4. Why? Dahil akala natin sa karamihan natin, mga Kristyano, amen, na kapag tayo binibigyan na ng problema at trials, ay akala natin pinapahurusahan na tayo, pinapahirapan na tayo, mga kapatid. Ang nangyari sa ating pong church at kalagayan natin ngayon, does not mean, mga kapatid, na pinaparusahan tayo. Tayo lamang ay niyayanib ng ating Panginoon at ginigising ng Diyos para lalo tayong magkaisa. Why? Dahil masyado na tayong paisi-isi at pakumpiyansa, mga kapatid. Masyado na tayong hindi nag-grow at stagnant. That's why God tests us. God tests us so that we will unite ourselves again. Amen. And go back to God again. And call to God again. And pray and fast again. And trust God again. Why? But because of that test and tribulation, sa sabi ng Bible, the first fruit is joy. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. The second thing is enlargement. Everybody say enlargement. Sabi ng James 1:4, saan tayo nagmamature? We mature through trials. You know what? Sabi dito, mga kapatid ko, mas maraming taong napapahamak sa pagpapala kaysa sa problema. Let me say that again, mga kapatid. Mas maraming nahuhulog
at napapahamak na Kristyano kaysa sa pagpapala kaysa sa problema. David, nung siya ay nasa pinakatuktok na pinaka-highest position, saan siya nagkamali mga kapatid? Na kung saan nandun na lahat meron siya. Meron na siyang power, meron na siyang authority. He has that. He is king, mga kapatid. But before, he was a shepherd boy. Right. But David never quit. Siya pa rin na nagpakumbaba sa ating Panginoon. And God forgive David and God save David, mga kapatid. Another example, Samson. Nung wala pang lakas si Samson, mga kapatid, he trusts God always, all the time. But when Samson has all the strength, God provided the strength. Nagkumpiyansa na si Samson, mga kapatid. Right. Wala na siyang ginagawa, natulog na siya sa lap ni Delilah. Hanggang sa si Delilah nag-take advantage, mga kapatid. We have many Bible character examples that it is not the tests or tribulations that will pahamak us. It is the blessing, mga kapatid. Right. Grabe yung prayer mo dati, Sister Wayne, na Pastor, kung ako lang pagpalain talaga, magkatrabaho lang talaga ako. Ako lang talaga, talagang sustulong talaga ako sa church, talagang bless ko talaga, ibibigay ko talaga lahat, Pastor. Ngayon, nung pinagpala ka na ng ating Panginoon, nagkasasakyan ka na, ayun, dinadaanan na lang yung church. Nagra-rides, nag-outing, tuwing linggo, mga kapatid. Pag tuwingan prayer and fasting, ang daming dahilan. Pero kapag birthday at anniversary, gustong-gusto gawa ng paraan. Amen. Kasi pag tayo, mga kapatid ko, pag wala pa yung pagpapala, magaling tayo mangako. Kasi nung alam mo yung sitwasyon ng feeling nung walang-wala ka, mga kapatid. Kaya nung pinromote ka na ng ating Panginoon, 10% na lang ni-require ng Panginoon, di pa natin mabigay. Dati nung wala ka pang malaki, mga kapatid, dati siyempre kapag ka 10% pa lang ng 20, magkano 10% ng 20? So, makaliit lang, di ba? Kaya umabot na 10% mo ngayon 10,000 na. Patay ka mo. Yan na yung test ngayon. Aha. Test na yan ng Panginoon. Ano kaya gagawin? Makakita ko ngayon, may washing machine. Tapos meron mga sale ngayon, December pa. Tapos ngayon, tapos sasabihin mo na lang, maintindihan mo na ako ni Lord. You see, you miss the opportunity, mga kapatid, na ikaw lalo pakpalain ang ating Panginoon. Dahil maraming mas napapahamak sa pagpapala kaysa sa problema, mga kapatid. That's why we grow when trials comes. The word perfect in James 1:4 does not mean sinless. Hindi tinutukoy dito yung wala kang kasalanan, mga kapatid, yung perfect sa James. Because the Greek word here means mature. The Greek word, this James natin binasa, if you study it, mga kapatid, carefully, ang perfect na Greek word meaning is mature. Does not mean sinless. Hebrews 2 verse 10, you read that Jesus was not made sinless through suffering. But the Bible says He was already perfect and sinless. Psalms 4:1, we grow the most when problems come and we learn to endure. If you read Psalms 4 verse 1, why? Because the more that the challenges will come, the more problems will come, the more that the tribulation will come, the more the sufferings will come, you will learn, mga kapatid. Why? In testing, there is a lesson you will learn, mga kapatid. Why? Saan ba na-promote si David? Saan ba na-elevate si David? Saan mas pinagpapala si David? So siya nagsimula lang sa umpisa sa pinakamababa hanggang siya ay pataas ng pataas at inangat na inangat ng ating Panginoon. Why? David become a king. Does not mean, hindi dahil sa siya po'y hari na at pamilya na hari na, mga kapatid. Nagsimula siya sa pinakamababa, mga kapatid. Why? Dahil nais ang ating Panginoon, una mo munang matutunan magpakumbaba at magtiwala sa Kanya, mga kapatid. Why? Your elevation and your blessings is not come from any person or any position. Why? It's not that comes from east or west, but your elevation and your promotion, it comes from the Lord, the Maker and Creator of all things. Everybody should praise the Lord. Remember, we grow the most when problems come.
And we learn to endure it, mga kapatid. Saan ka natutunan na nag-extend yung patience mo? Yung receive mo ng message na on the way. Saan mo nalalearn yung patience mo, mga kapatid? Yung kakaantay mo sa tinasabi ng pagpapala, na sinasabi nila ganitong pagpapala. Doon mo matitest ang iyong patience, mga kapatid. Enlargement or maturity comes when we learn to endure. Because many Christians today, are you ready to hear this, mga kapatid? Dahil karamihan ng Krisyano ngayon, Yes. Amen. baka mabackslide kayo. Karamihan ng Krisyano ngayon, mga kapatid, hindi talaga mature. Correct. All of us are subject to this. Hebrews chapter 2 verse 10. Jesus was not made sinless through suffering. He was already many teachers and preachers show us giftedness and ability, but they are not matured and they fall. If you read 1 Timothy chapter 3 verse 6. Padre Rogas Paredi, 1 Timothy chapter 3 verse 6. Let us read this one this is important. Why? Dahil maraming mga teacher ngayon, mga kapatid. Everybody say teacher. Everybody say preacher. Maraming mga gifted, maraming may mga ability, pero hindi sila mature. Bakit pastor na-fall? Bakit may mga leaders sa church? Bakit may mga pastor? Bakit may mga ganito gifted naman, talented naman, may abilidad naman? Why they fall? Because they are not mature. Amen. Ibig sabihin, porket matagal ka na naglilingkod sa ating Panginoon, mature ka na. Say it. Say it. Yung price nga lang ng Ako Plus na pinagawayan natin, halos basira pa yung church natin, mga kapatid. Right. Right. Kakahiya sa Panginoon, yung pinagawain nyo, yun lang. Ano nangyari sa'yo? I-check ka na, okay? Check lang tayo record. Bago basahin, Padre August, yung 1 Timothy 3:6. Check lang tayo ng record. Padre Suwanso, na-impyerno ka dahil, na-impyerno ka dahil kakalib mo sa group chat. Ano ba yan? Matampuhin mo pala. Na-impyerno ka dahil, ano ba yan? Kakapilin mo lagi ng love life mo ng iba hanggang sa napunta ka na tuloy, hanggang sa iyo, nakahama ka na tuloy. Sa sobrang kaartihan mo, nahulog ka tuloy sa maling tao. Dahil sa hindi ka na marunong magantay, na maaga ka tuloy nagiging tatay. Ba't ka nandito? No? May reunion din kayo dun sa impyerno. Meron din. Nangyari sa'yo pala. Awag nito. Bira. Iniipon ko yung tights ko. Kala ko, maliligtas hindi ako ma-impyerno pagka hindi ako Kala ko kasi yung pag-ikapo, hindi part ng kaligtasan kaya okay lang, hindi ako magbigay ng love tights and offering. Ayun. You know what, mga kapatid, if you read 1 Timothy 3:6, kahit gaano mo pa ka-talented, ka-gifted, kahit gaano mo pa sinasabi mo, alam mo na lahat ng Biblia. You read 1 Timothy chapter 3 verse 6. 1 Timothy chapter 3 verse 6. Hindi baguhan, pagka siya pumakpalaro, ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. Ano sabi ng Bible? Saan siya mahuhulog sa kaparusahan? Ng diablo. Why? Because many Christians today, mga kapatid, are not mature. That is the reason why maraming mafo-fall. Right. Why? Dahil mas inuuna natin, mga kapatid ko, lagi yung mga comfort. Mas inuuna natin lagi, mga kapatid ko, yung mga bagay na easy way. Ayaw natin, nahihirapan tayo, mga kapatid. Amen? Ayaw mo mag-put ng effort. Ayaw mo mag-sacrifice. Ayaw mo magbigay ng oras sa ating Panginoon. Ayaw mo. Tingnan nyo ha, kapag ka merong ambagan, mga kapatid ko, na 100 pesos, magtatanong ka pa saan mapupunta. Kailangan lang, may resibo ha. Yan ang baga ko dyan. Sino pa naman yung madalas magtanong ng ganyan? Sino yung pinakamalit magbigay? Ano talagang mga kapatid? Tapos, ang nangyayari pa nito, mga kapatid, pero pagka may sale sa SM, hindi na magtatanong kung magkano, may sale. Pagdating sa ating Panginoon,
ginagawa lang natin yung gawain, mga, okay na yan. Okay na yan, dalhin mo yan sa church, okay na yan. Yung mga tira-tira natin, yung mga class A, mga fake, pero pagdating sa ibang bagay, mga kapatid ko, pagdating ka, lalo na pagka mayroong mga K-pop na bumadalaw dito, naku, kahit 5,000 yung ticket, basta gusto na front row pa yan, mga kapatid. Pero pagka i-check mo yung giving, Diyos ko, Mariusip, Marimar, suportahan ko. Mas malangit pa ang demonyo, mga kapatid. Buti pa ang demonyo, faithful. Faithful sa kakasira sa'yo. Kasi yun yung pagtao, yun yung goal niya, sirain ka. Meron nga nag-preach sa pastor, ang title niya sa Bible School namin, Satan Loves You. Nalala ko kay Brother James? Yung title ng preaching niya, Satan Loves You. Why? Ang sabi ng Bible nagbabantay lang ang kaaway, binabantayan ka ng kaaway. Oo, sabi ng Bible nag-aabang lang ang kaaway sa'yo kung kailan ka man lalamig. Correct. Gustong-gusto ng kaaway, gagatungan yung galit mo. Ay. Gusto ng kaaway, sige na, sa kanaya no. Tindihan ka naman ni pastor. No? Papaalam ka na pag-i-assign, tanggi mga kapatid. Amen? Pero kapag ito hindi ko maintindihan. Kapag advance mo i-inform, mga kapatid ko, ayaw magpa-assign. Pag late naman i-inform, mga kapatid, kasi may dahilan, kasi biglaan daw. Pag sobrang advance naman, pagdating na lang i-assign, mag-aanap naman ng paraan na hindi pala available. Sige, i-assign na lang natin si Lucifer, gusto nyo. Alam ka naman, taga-ibang labas ay i-assign namin dito, mga kapatid. Kailan pa tayo magmamature? Kailan pa tayo mag-grow? Alam niyo, yung mga dahilan natin, same na same pa rin, noon. Busy kasi pastor, conflict pastor. May ganito kasi ganyan pastor. You see, we can never grow, mga kapatid, at lalong hindi tayo magmamature kapag lagi po natin excuse at lagi po tayo magdadahilan sa ating Panginoon. Amen. That is enlargement. Everybody say enlargement. Because God will never enlarge our territory kung lagi natin ginagamit excuse. Number 3 is enlightenment. We gain wisdom through trials. This is, I love this part, mga kapatid. James chapter 1 verse 4 to 8. When trials and difficulties come, ang sabi ng Bible, let him ask wisdom. Sabi ng Bible and God will give him wisdom. Job, when he was going through his trials, marami siyang questions sa ating Panginoon. God asked Job questions that Job could not even begin to explain. Alam niyo yung mga panay tanong mga kapatid sa ating Panginoon, Panginoon, ba't nangyari ito sa akin? Pwede naman, siya na lang, yung kaaway ko Panginoon, yung ganito Panginoon, yung kinamumuhian ko Panginoon, siya na lang, bigyan mo ng problema ng ganito. Hindi sabihin ng Panginoon sa'yo, wow, namimili ka pa. Why? Kung lagi mong kini-question ng ating Panginoon, just like what happened to Job, na kapatid, tinanong siya ng ating Panginoon na kung saan si Job hindi niya kaya ma-explain mga kapatid at masagot. Because at the end of the book of Job, Job stopped asking why and he began to remember why. The word letter Y, W-H-Y, napalitan ng W-H-O. Why this, Lord? Why, Panginoon? Why? Bakit, Panginoon? Bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit nangyari yan? Bakit ganyan, Panginoon? Napalitan yung question ni Job nung tinanong niya din siya ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Job, teka lang, Job, nireklamo mo yung kalagayan mo, wala ka na yung ano mo, yung karera mo, sino ba naman din magreklamo? Kahit ako ba, magreklamo talaga. Magtatanong ka, hindi pala reklamo. Hindi reklamo yung ginawa ni Job. Nagtanong siya. Dahil ikaw ba naman mamatayan, mawala ng ari-arian, mawala na lahat ng anak mo, matira pa yung asawa mo, mga kapatid ko. Na nagtanong din sa kanya na sumpain mo yung Diyos mo, Job. Pero anong ginawa ni Job, mga kapatid? Nagtanong siya sa ating Panginoon, pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, Job, nasaan ka nung nilikha ko ang mundo? Ayun lang. Hindi na kaya explain ng ni Job. Right. Doon napalitan ni Job yung tanong niya, bakit? At napalitan ng who? Sino ba ang naglikha ng sanlibutan? Ang Panginoon. Sino ba ang nagbigay ng buhay? Ang Panginoon. Right. Sino ang nag-provide, naglikha ng lahat ng bagay? Ang Panginoon. Sino ang nagpala? Ang Panginoon. Sino ang kayang gumawa ng milagro? Ang Panginoon.
Sino may kayang gumawa ng magbuhay ng patay? Ang Panginoon. Sino ang naghati ng karagatan? Ang Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nagtatanong, bakit tayo nandito mga kapatid? Sabi-sabi na naman kasi pinaparusahan na yan, isuopin na yan kasi matitigas ang ulo. Tiyan mo, pag may problema, pinaparusahan. Pag may pagpapala, nandadaraya. Talaga maintindihan talagang kaaway mga kapatid. But the test of your tribulation or trials, work it patience. Why? Count it all joy. Why? Change your question from why to who, mga kapatid. Because many of us, hanggang doon lang tayo sa why. Dahil kapag meron kang problema, ang sabi ng Bible, mga kapatid, dapat mag-alalahanin natin kung sino ang Diyos. Sino ang Diyos sa pinaglingkuran mo. Sino ang Diyos, mga kapatid. Siya lang naman ang nagpo-provide ng pangangailangan mo. Siya lang naman ang nagsusolve ng problema, mga kapatid. Hallelujah. Dapat tayo maging counselor. Everybody say counselor. Kapag may problema ang mga tao, lalo na away-away, mga kapatid, hindi para magkampihan tayo, dalhin mo sila sa Panginoon. Dahil alam mo kung sino ang problem solver, ang Panginoon, mga kapatid. We need to bring each other at the feet of Jesus. Why? We cannot always answer the why. That's why we are to point them to the who. Amen. Who is the one who can solve the problem? Who is the one who is the maker of all? Who is the one who can save, mga kapatid? Why? In tribulation, God will give us wisdom if we will pray and ask Him for Yes. God, give me wisdom on this trials, Lord. That's why this tribulation, this test, mga kapatid, na binigay sa atin ng ating Panginoon, always look and ask, Lord, give me wisdom. Kung meron ka mang itatanong, wag yung bakit ito nangyari, Panginoon. Bakit ito ako pa? Bakit kami pa? Kung kailan naman mag-Thanksgiving na, bakit naman ganun pa yung ganun? Palitan mo na lang ng tanong mo, Lord, give me wisdom, Panginoon. Ask the Lord, God, give me wisdom. Yes. Why? It is a mark of growth when we stop asking why and start remembering who. Amen. Yan yung mga matured Christian. Amen? Yung hindi puro tanong-tanong, mga kapatid. Ang mga matured Christian, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. When trials come, we need to ask God for wisdom. James 1:4-7, with a rock like faith, we can ask God for wisdom and He will give us wisdom as the promise. The Bible says in James 1, dahil ayaw magtiwala ng Diyos sa mga Kristiyano, mga kapatid, na kagaya ng dagat na parang maalon-alon, palipat-lipat, mga kapatid. Amen? Sino bang taong gusto mong mahalin mo na palipat-lipat? Amen? Loyal ako eh. Loyal sa 10. Walang magmamahal, mga kapatid, sa tao. Sino bang gusto mag-imibig na palipat-lipat, na kapatid? Di ba? Sinadang ka na lang. Di ba? Hindi ka karapat dapat sa aking pag-ibig at pagmamahal. Wow. Amen. Dahil ano mangyayari, mga kapatid, pag mga tao, mga kapatid ko, palipat-lipat, masasaktan ka lang. Ganon din ang Diyos, mga kapatid, sa atin. Akala niyo ang Panginoon hindi nasasaktan sa atin, mga kapatid? Paano tayo pagkatiwalaan ng Diyos, mga kapatid, kung yung ating paniniwala at pagtiwala at ating pananampalataya ay paiba-iba? Correct. Nagbaba sila yung ating paniniwala at pananampalataya kapag kating sahod na. God is good. Pero pagka sa peligro na, bakit ano kasi ganito, Panginoon? Yung buhay na ito, Panginoon. You know what? If you learn to trust God in everything, mga kapatid, that's the time that God will also trust you to bless you, mga kapatid. Really ka ba? Paano nasusubok na? If you have faith in God, then faith without works dead. Paano mo mapatanayan sa Panginoon na mahal mo siya? Siyempre, susundin mo siya. Mamahalin mo siya. Magpapakumbaba ka, sundin mo yung kalooban niya. Then, ano sabi ng Bible? God will reward those who are faithful in Him. Now remember, mga kapatid ko, amen, both knowledge and wisdom ay galing sa ating Panginoon. Everybody say knowledge. Everybody say wisdom. Remember, godly knowledge is learned from looking around. Wisdom is learned from looking up. Sabi ng book na nabasa ko, mga kapatid, yung godly knowledge is learned from looking around. But when you look up, mga kapatid, amen, kapag ikaw ay tumingin sa ating Panginoon, yan ay wisdom. We need wisdom.
Yes, thank God for the knowledge na nakatatagpuan natin sa iba, sinishare ng iba, nakirinig natin, nababasa natin. But wisdom is different, mga kapatid. Dahil ang wisdom, yan ay galing lang sa ating Panginoon. Knowledge comes from by study. If you read the Word of God, you will receive knowledge. Dahil knowledge is very important. But wisdom comes by prayer. That is different. We learn more in trials than we learn when the sun is shining. Sabi ni Solomon, life under the sun is nothing. It's worthless. Walang kwenta. Lahat, mga kapatid. If we learn, mga kapatid, that ba't kaya ganun yung wisdom ni Solomon? Kakaiba, no? Dahil yan ay nagmumula sa ating dakilang Panginoon. Hindi yan nagmula lang na dahil ikaw ba naman hindi magkakaroon ng wisdom 1,000 asawa mo? Grabe yun, mga kapatid. Dabi talaga, manghihingi ka talaga ng wisdom sa Lord, eh. Di ba, Brother Dante? Try mo, ewan mo na lang kung hindi ka mapapaluhod doon sa problema, mga kapatid. Talagang, mamumroblema kasi sa oras mo, di mo alam paano hatiin na 365 days, 1,000 asawa mo. Ibig sabihin, ilang taon bago niya mabalikan yung isa? May kabit pa to. Kaya nga, bukod pa sa asawa, may kabit pa. 1,000 nga lahat. Ewan mo na lang kung hindi ka talaga tatawag sa Diyos, eh. Dati kasi naman, mga kapatid, hindi pa bawal yun. Wala pa sa batas yun, mga kapatid. Huwag nyo gayahin, na. Amen. Now last, mga kapatid, amen. Enthronement. Everybody say enthronement. God will give us the crown of life. Everybody say crown of life. Sa kahirapan, sa kasakitan, at sa kapaghatian, matutunan natin, mga kapatid, na parang mamuhay na kagaya ng hari at reyna. Ano ibig sabihin nito, Pastor John? If you read James chapter 1, baka akala niyo yung crown of life, yung welcome, hindi ba? Yung tinutukoy na crown of life dito, that while you are living in this world, you will live like kings and queens. But-buton, Pastor John. Read it! Basahin niyo, mga kapatid. And read and study carefully. What does it mean na sinasabi doon ng crown of life? Why? Because God will enthrone us and positioning us dahil pangako na ng ating Panginoon sa umpisa that you must be the head and not the tail. You must not the borrower, mga kapatid, kundi ikaw ang magpapahiram, ikaw ang magpapapala, ikaw dapat ang mas matataas. Kalooban na ng Diyos sa atin na iposisyon ka ng ating Panginoon. Pero ang problema, tumatakas ka sa problema, mga kapatid, kaya hindi ka na-elevate na po-promote. Walang sundalo na napopromote na hindi umaharap sa gera. Alam yan, badiri ko, mga kapatid. Amen? Wala rin napopromote na hindi galing sa matinding mga kapatid ko pagsubok kaya sa umangat ng ranggo. Everybody say praise the Lord. Now remember, we cannot learn to live as such without trials. James 1:12, we will be crowned. Everybody say crowned. Hindi ito crown na katulad na akala nyo, mga kapatid ko, na sa langit pa, na pagpunta natin sa langit, mga kapatid, in the future. Yes, you will receive the crown of life in heaven someday. But this is talking about the crown. What do you mean crown, Pastor John? Crown, nandito po sa sanlibutan. That people will acknowledge you. You are the son and the daughter of Christ. You are the king. You are the son of kings, and you are the heir. So, tagapagmana ng hari, ng kayamanan ng hari, mga kapatid. Romans 5:17, we are to reign in life. Ikaw ay nakatalaga ng maghari at ikaw ay nakatalaga ng pagpalaya ng ating Panginoon. God wants us to have dominion over all these things. Dahil umpisa pa lang, may dominion na tayong lahat. Ninakaw lang yan ng kasalanan, mga kapatid. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay magdurusa. Why? We will never learn to be over until we learn to be under. Right. Yes. To obey first before you complain. Right. That's why the Bible says, if you love God, obey His commandments, mga kapatid. Why? Remember, mga kapatid, kung hindi tayo marunong matutong magpakumbaba, hindi tayo karapat-dapat iangat. Without endurance, we will not have enthronement. Let me say that again. Without endurance, we will not have enthronement. Kung hindi natin kayang pasanin ang ating cross, sabi ni Jesus Christ, follow me, take up your cross and die daily. Kung hindi mo kayang pasanin ang cross mo, mga kapatid,
Everybody say cross. Then you are not worthy to receive the crown of life. Then we are not, if you cannot bear the cross, then we cannot wear the crown. Right. Let me say that again. If you cannot bear your cross, then you cannot wear your crown. Paano mo masasabi na karapat-dapat ka natawagin na ating Panginoon at pagpalain natin Panginoon? Well, patunayan mo sa gawa, mga kapatid. Araw-araw, bear your cross daily. Amen. Hallelujah. Andiyan dyan ang ating Panginoon. Ang sabi niya, kung ikaw ay nahihirapan ng nabibigatan, tumawag ka at lumapit ka sa ating Panginoon. Why? Because every day is a challenge. Every day is a testing. Every day, mga kapatid, is an opportunity. Every test is an opportunity na tayo'y pagpalain ng ating dakilang Panginoon. Palagpakan natin ang ating Panginoon. We will learn to endure trials of life until God is finished. Everybody say, God is finished. Then He will give us the crown of life. Proverbs 25:28. If you do not learn to rule over our own spirit, everybody say spirit, then we will be in danger. We will be like a city without walls. Because God wants us to be kings and queens to rule in this life. Dahil kapag tayo po, mga kapatid ko, amen, hindi po tayo marunong mag-endure at wala tayong panahon para tayo po magsumikap araw-araw, then we are not worthy to wear the crown of life. And the last word is enrichment. God provides for all our needs according to the Bible. Now, according to James 1:4, we cannot come to a place where there's nothing we want or lack. If we want to know how rich we are, then we need to add up everything we have that money cannot buy and death cannot take away. The word wanting in this passage means necessity. Yung kailangan natin, mga kapatid. Because God will bring us to the place, if we will learn to trust Him, where He will be there to meet our needs, mga kapatid. James 5:7-8, God wants us to give us riches, but we cannot hurry the harvest. Read it. James 5:7-8. Gusto natin ang pagpapala, pero nagmamadali tayong aningin na ito. Ano ang nangyayari sa mga taong nagmamadali? Napapahamak, mga kapatid. Hindi mo pwedeng madaliin ang harvest. You need to wait. If you want to reap a harvest, you need to endure, mga kapatid. Everybody say endure. That's why we see that the former and the latter rains, mga kapatid, is greater. Amen. It is always greater. If we read Bible times, mga kapatid, the former rain is in the fall. In the fall. Ito po, mga kapatid ko, na kung saan ay karamihan po sa ating mga kapatid, amen, ay nag-aabang na lalo na kapag katangan itong harvest. I don't know kung ano ng season natin sa Pilipinas kapag katangan ni mga kapatid. Sa Mindanao, month of October is the harvest time. Or month of this, na tayo tig-harvest na ng palay or tig-harvest ng fruits. That season is a joyful season, mga kapatid. Just like doon sa ating Panginoon. Amen. Huwag tayo masyadong nakatingin, nakafocus lagi sa nakaraan, mga kapatid. Lahat ng bagay na nangyari sa iyo nakalipas ay tapos na at bukas na. We must step by faith forward that to see that the latter rain is greater than the former rain. If you achieve those things from the past, then God is preparing you for greater things to come, for greater harvest to come, for greater joy to come, for greater peace to come. Why? Don't settle, mga kapatid, sa mga bagay na nagpas na at sa current situation mo. Maybe you are in a season of trials and testing, but guess what? Count it all joy. Be joyful. Be glad every time that God is testing you. Because we know that the trials of our faith, mga kapatid, hallelujah, dahil hindi tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Now the Bible says that we must endure if you want the harvest. Let me say that again. Kung nais mo ng harvest, kailangan mong mag-endure. Sayang yung pinagpaguran mo kung susuko ka. Correct. Sayang, na kapatid. That's why ayaw ng Panginoon yung divorce na yan, yung mga hiwalayan na yan, yung mga ano na yan, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon yung may mawasak, may masira. Dahil sayang, mga kapatid. Kung gusto natin na tayo pagpalain, we must endure. Dahil karamihan, ang problema ng karamihan ngayon, mga kapatid, gusto natin now. Correct. Lord, I pray that my patience will be extended now. Lord, I want blessings. Not my will, Lord, but thy will be done
I want blessings now. That's the problem, mga kapatid. Kaya maraming mga tao may kumakampisid na sa ating Panginoon, kumakapit, lumalapit, sa credit card na lumalapit, mga kapatid. Amen. Kaya maraming bumabagsak, mga kapatid ko, sa utang. Bakit? Gusto na natin yung ngayon. Amen. Ayaw natin yung, antay natin yung panahon, mga kapatid. Because God wants us to give us the riches of life, but we must, everybody say, endure. Let us all stand, mga kapatid, ang bawat close. Kung gusto natin matutunan ang endure, tayo magtatagumpay, mga kapatid. Everybody say enroll. Then you must enroll in God's school. Yung eskwelahan ng ating Panginoon, hindi eskwelahan ng Harvard, katulad ng Harvard. Hindi katulad ng mga university na meron pong tuition fee na napakamahal. In fact, God requires us only your time. Because time is more valuable than money. If you want to learn from God, you need to invest time to God. If you want to learn to enjoy and harvest, if you want to be kings and queens, you need to enroll to God. Meaning to say, you need to invest your time to God. The school, mga kapatid, na ating pong pinag-aralan, nag-invest tayo ng oras, panahon, pagod, puyat, at higit sa lahat, mga kapatid ko, yung gastos. But God's school involves the trials and testings that come from God that cause us and enable us to endure. Why? Because these trials and testings will produce what the Bible says? Patience or endurance. To learn to endure, we must first know, pinakauna, dapat, ang author ng lahat ng bagay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Because the right question is, kilala mo ba talaga ang author ng lahat ng bagay? Amen. Kilala mo ba talaga si Jesus Christ? We must first know the Lord Jesus Christ, our Savior. Because if you don't know Jesus Christ, mga kapatid, you can pray to Him and today ask Him, mga kapatid, to come into your life. And if you're not praying na matagal ka na ng oras at panahon ng araw na hindi na nalangin, then it's time for you to come to Jesus and pray. And the Bible says, ask and it shall be given, seek and it shall find, knock and it shall be open to you. To them who are asked ay pagbibigyan ng ating Panginoon, pero sa mga hindi nangingi, hindi pagbubuksan at pagbibigyan ng ating Panginoon. That's why today, this morning, na kapatid, let us surrender our will to God. That Lord, help my patience, Panginoon. Enlarge my territory, God. That this patience, Panginoon God, help me, Panginoon, na hindi ito, Lord God, Amen. Hindi namin ang trials or testing na parang magiging kapahamakan sa amin, but it is a opportunity to be blessed. That we must endure all things, Panginoon. That help us, Lord, to obey your will at higit sa lahat, sumunod, Panginoon, sa iyong mga utos. God, hallelujah. That's why, ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos natin na hindi madamot, na hindi Kanya pagbubuksan at hindi Kanya papakinggan. Ang inaantay lang ng Diyos sa atin is tumawag at magbigay ng oras sa ating Panginoon. Let us clap our hands to the Lord Jesus Christ. Now, the challenge is this morning, mga kapatid. It's 12:15. Give me 5 minutes. So the challenge right here. But why? One of the sign, bakit tayo, mga kapatid ko, hindi tayo nagmamature? Dahil hindi tayo nagbibigay ng oras sa ating Panginoon. How come nag-graduate ka sa school kung hindi ka nagpumapasok? How come nakakarating ka ng grade 6, ng grade 1, ng grade 2, ng grade 4, hanggang 5 kung hindi ka naman nag-aaral? Same thing with our spiritual life. Don't expect maturity if you don't study the Word of God. Amen. Because Sunday is not enough. You need to encounter God each day, read His Word, and pray and ask God, give me, Lord, wisdom. Amen. Because wisdom comes only by prayer. Knowledge, you can receive it by reading. You can hear it, mga kapatid.
But remember, wisdom, it comes from the Lord Jesus Christ. And that is your personal experience. But today, the Bible says, all the testing and trials and tribulations, count it all joy. Count it all joy. Because that will produce patience or endurance. Now the altar is open now, but if you want to come to the altar, you remain to your seats. But if you want to kneel down and talk to the Lord and repent all your sins and call on Jesus, amen.